Magandang umaga sa lahat. Atin lang ipagpatuloy ang ating talakayin. Ngayon naman ay dumako tayo sa 10 paraan para mapaunlad ang komunikasyon. Next slide please. Una na rito, ang magkaroon ng panahon at oras sa pakikipag-usap sa pamilya. Ang isang pamilyang may bukas na komunikasyon ay nagkakaroon ng magandang ugnayan na nagiging dahilan ng kanilang pagkakabuklod-buklod. At ito ay nagdudulot ng malayang maipahayag ang saloobin at nararamdaman ng bawat kasapi ng pamilya. Pangalawa ay ang makipagkwentuhan sa iba at makisamang maayos. Ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa kapwa ay paraan upang ang dalawang tao ay magkaintindihan at magkaunawaan. At ito ay nagdudulot ng mas komportabling komunikasyon para sa dalawang tao. Pangatlo, magsalita kung kinakailangan lalo na kapag mahalaga ito. Ang pag-udyok ng pakikipag-usap ay mabisang paraan para mailahad ang damdamin kung kinakailangan. Huwag magtimpi at pigilan ang sarili kung importante ang iyong sasabihin. At pang-apat ay maging maliwanag at madaling maunawaan ang sinasabi natin. Kung inyong matatandaan sa kurso nating Purposive Communication, may tinatawag tayong 7 C's of Effective Communication. At yun ay ang katumbas nito. Ito ay ang pagiging kumpleto or completeness, kasapatan or conciseness, may isinasaalang-alang or konsiderasyon, on concreteness o pagiging konkreto, respeto or courtesy, at panghuli ang kawastuhan o correctness. Lima ay pagkakakwentuhan sa pamilya kung ano ang mga nangyari sa maghapon. Gaya ng una, importante ang pagkakaroon ng komunikasyon sa pamilya para ating mailahad ang ating mga saloobin ng maayos at komportable. Ngayon naman ay ibibigay ko ang virtual floor para kay Miss Charmaine. Maraming salamat Binibining Alinyabon. Ngayon naman, ang pang-anim na paraan para mapaunlad ang komunikasyon ay ang pagbabahagi ng mga karanasan at opinyon sa mga kaibigan at kakilala. Ang pagbabahagi ng mga karanasan at opinyon sa mga kaibigan at kakilala ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan at pagpapalitan ng impormasyon. Ito ay nagbibigay daan sa atin na maipahayag ang ating mga saloobin at makakuha ng iba't ibang perspektibo mula sa ibang tao. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng karanasan at opinyon, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magkaunawaan at makatulong sa isa't isa. Pang-pito, makipag-usap ng personal o kaya naman sa larangan ng social media. Ang pag-uusap, personal man o sa larangan ng social media, ay mahalagang bahagi ng ating pakikipag-ugnayan sa iba. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng ating saloobin, pagbibigay at pagtanggap ng impormasyon at pagpapalitan ng mga ideya. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iba, napapanatili natin ang koneksyon at komunikasyon sa mga taong importante sa ating buhay. Pangwalo, magsabi at makipagpayapaan sa nakasamaan ng loob. Ang pagsasabi at pagpapayapa sa nakasamaan ng loob ay isang malasakit at respeto sa relasyon. Kapag may mga hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakasundo, mahalaga na maipahayag natin ang ating mga saloobin at maghanap ng solusyon upang maayos ang sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagpapayapa at pag-uusap ng malumanay, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maayos ang mga alitan at mapagbati. Pangsiyam, pagbibigay payo sa mga taong kailangan nito. Ang pagbibigay ng payo sa mga taong kailangan nito ay isang paraan ng pagtulong at suporta. Sa ating mga kaibigan, kakilala o kahit sino sa ating paligid na nangangailangan ng gabay, ang ating mga payo ay maaaring makatulong sa kanila na malunasan ang kanilang mga problema o magkaroon ng mga ideya at solusyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na mag-ambag sa pag-unlad at kahandaan ng ibang tao. At ang panghuli naman, ang pakikinig sa sinabi ng iba upang mas magkaunawaan. Ang pakikinig sa sinasabi ng iba upang mas magkaunawaan ay isang mahalagang kasanayan sa pakikipag-ugnayan. Sa pamamagitan ng pakikinig, nagbibigay tayo ng respeto at paggalang sa saloobin ng iba. Ito rin ay isang paraan para mas malinawan tayo sa kanilang mga ideya
karanasan at perspektibo. Sa pamamagitan ng pakikinig at pag-unawa, nagkakaroon tayo ng mas malalim na koneksyon at pagkakaintindihan sa isa't isa. So yun lamang para sa lamang ang 10 paraan para mapaunlad ang komunikasyon. Ngayon naman ay aking inaanyahan si Binibining Saturi para ipagpatuloy ang pag-uulat. Maraming salamat, Binibining Charmaine. Ngayon ay dadako naman tayo sa pangkomunikasyong teknolohiya. Ngayon, para sa inyong oral na partisipasyon, nais kong magbigay kayo ng maganda at hindi magandang epekto ng pangkomunikasyong teknolohiya. Sinong makapagbibigay? Okay, unahin ko muna si Charmaine. Charmaine, nariyan ka pa ba? Ay yes. So, ang magandang epekto ng teknolohiya tulad ng mga computer at internet ay nagbibigay ng mas malawak at mas mabilis na access sa impormasyon at edukasyonal na materyales. Madali na makahanap ng mga artikulo at pagsasalin sa mga online na database para sa mga estudyante. Habang sa hindi magandang epekto ng mga teknolohiya ay ang pagka-addict sa teknolohiya. Ang sobrang paggamit ng mga teknolohiya tulad ng mga smartphone at social media ay maaaring magdulot ng pagka-addict. Ang pagkakaakit at laging pag-check ng mga notification ay maaaring labisin ang oras ng isang tao at magdulot ng pagkabahala sa kalusugan at pagmatagalang panahon. Yun lamang. Oo, maraming salamat, Charmaine. Nakaka-addict talaga, no? Kaya, okay. So, meron ka pa bang idadagdag, Miss Binibining Shane? Katulad lang din kay Charmaine, ang teknolohiya or ang paggamit ng mga iba't ibang klase ng teknolohiya ay talaga namang nakaka-addict at isa sa mga epekto na naidudulot nito ay ang pagkawalan ng koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Like, nawawalan ka ng ang ganang makihalubilo sa mga tao sa mga tao katulad ng iyong mga pamilya, kaibigan dahil sa nagagawa ng mga gadgets. Yun lamang po, Miss. Oo, tama nga. Mas nagfo-focus sila, no, sa gadgets kaysa sa kanilang kaharap or pamilya or sige. So ngayon, ang teknolohiya maraming salamat sa inyong dalawa sa inyong pagbabahagi ng inyong mga opinion. Okay? So, ngayon, ang teknolohiya ay isa sa pinakaimportanteng mapagkukuhaan ng impormasyon ng mga mag-aaral sa panahon ngayon sa pamamagitan ng cellphone, laptop, computer, at projector. At sa pamamagitan ng pag-search ay makikita mo na ang hinahanap mong impormasyon. Hindi katulad noon na kailangan pa ng mga libro upang mahanap ang mga kailangang impormasyon. Sa madaling sabi, ang teknolohiya ay nakatutulong sa atin dahil napapabilis nito ang iba't ibang gawain ng tao sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Okay? So meron palang kaakibat din. At yes, magagamit din ang media sa pamamagitan ng iba't ibang medium tulad ng cellphone at paki-next ang slide please. Okay, maraming salamat. Katulad ng cellphone, mga social networking sites, at iba pang uri ng mga elektronikong kagamitan. Naging malaking bahagi na rin ito ng ating pang-araw-araw na gawain na siya namang humuhulma sa kabuuang transaksyon natin sa lipunan. Okay? Lumalaganap ang paggamit ng mga salitang jargon na nanggagaling sa pagpapatuloy na paggamit ng modernong teknolohiya gaya ng internet na nakakaapekto sa kung paano idelibera ang mga napapanood ng mga Pilipino sa media. Dahil sa mga salitang jargon, naaapektuhan ang pamamaraan ng mga Pilipino o mamamayang Pilipino kung paano nila ipahiwatig ang kanilang mga nararamdaman.
Minsan naman ay mga salitang ginagamit dito ay nagmula pa sa ibang bansa, no? So, yeah, yung pangalawang picture or larawan. Anong masasabi ni Jaan? Hello? Siguro naman no ay alam ninyo kung paano naman or ano ang ibig sabihin ng Digimon, hindi ba? Opo. Okay, tama. So, sila ang mga taong mahilig lagyan ng mga dagdag letra o bawasan para paiklihin o di naman kaya ay palitan ng numero ang letra sa salita na mas pinapahirapan pa ang pagbabasa ng mga salita. So, katulad na lang ng imaheng inilahad sa inyong nasa harapan. So, katulad na lang dyan, simula ng nabuo ang cellphone, at nang nauso ito, marami nang gumagamit ng wikang binubuo ng mga Jejemon. Okay, pagdating naman sa ugali, may naging epekto ba ang pangkomunikasyong teknolohiya sa ating kultura? Anong masasabi niyo? Oo o hindi? Ang sagot, isang malaking oo. Mapapansin naman ngayon, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, nawawala na sila ng respeto sa kanilang mga magulang. Some, no some. Yung iba, nawawala na ng respeto sa kanilang mga magulang o kahit kanino naman na mas nakakatanda sa kanila. Ang dahilan, impluwensya. Impluwensya ng mga taong nakakasalamuha sa paggamit ng social media sa internet. Natututo na silang magrebelde, magsinungaling, at nakakaya pa nilang saktan ang kanilang mga magulang hindi lamang sa emosyonal na aspekto, pati na rin sa pisikal na aspekto. Meron talaga mga ganyan. So, ngayon, sa tatlong larawan, makikita naman natin dyan ang harana. Alam niyo ba kung paano ang paraan ng paliligaw noon? Ang masasagot dyan sa sa ikatlong larawan, ang panliligaw noon, yes, harana. Dati panay ang pagpapakita ng tiyaga ng mga lalaki sa panliligaw sa dalagang napupusuan. Araw-araw, hinaharana at inaalayan ang mga babae at binibigyang halaga ang mga ito. Makikita noon ang respetong binibigay ng mga lalaki, mapatunayan lamang seryoso sila sa kanilang nararamdaman. Charot. Di sila padalos-dalos, no? Di padalos-dalos ang mga kilos na kanilang ginagawa. Iniisip muna nila ang magiging dulot ng kanilang mga aksyon. Para sa kanila dati, ang relasyon ay napakahalaga at dapat sineseryoso. Kaya naman, dati bibihira lamang mga babae ang maaga nabubuntis, nasasaktan at iniiwan. So, ngayon, halos kulang na lang, no? Araw-araw. Um, ano ba yun? Mga babae na ngayon ay kahit pa sila ay wala sa tamang edad, pumapasok na sila sa ganung relasyon. Halimbawa na lang sa text, kunting lambing, kunting labing lang, napapa-oo na agad ang mga babae. Some naman, hindi naman lahat. Some lang. So, kunting pakilig ay nahuhulog na agad ang mga babae. Kitang-kita naman no kung gaano kalaking epekto ang dulot ng teknolohiya sa pagkikipagkomunikasyon. Kaya mag-iiwan lamang ako ng kasabihan na lahat ay nakabubuti sa katamtamang paraan naman. Gamitin naman natin ang teknolohiya sa mabuting paraan. Kontrolin natin ang paggamit ng teknolohiya upang hindi tayo ang makontrol sa teknolohiya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Now, para ipagpatuloy ang diskusyon. Salamat, Binibining Sotore. Ngayon, atin namang tatalakayin ang komunikasyon para sa teknolohiya. Next slide, please. Sa panahon ngayon, hindi na maitatanggi na sa pamamagitan ng teknolohiya ay patuloy tayong natutulungan ng teknolohiya upang makamit natin ang mga malawak na posibilidad.
Ang komunikasyon para sa teknolohiya ay ang proseso ng pagpapahayag at pagpapalitan ng impormasyon tungkol sa teknolohiya. Ito ay naglalayong mapadali ang komunikasyon at pagtutulungan sa larangan ng teknolohiya upang maipamahagi ang mga ideya, impormasyon at mga konsepto sa pamamagitan ng iba't ibang media, tulad ng mga kagamitang elektroniko at internet. Sa pamamagitan ng komunikasyon, mahahati ang mga teknikal na impormasyon, mga hakbang at mga patakaran sa paggamit ng teknolohiya. At ngayon, ang susunod na pahayag ay tatalakayin ni Binibining Shane. Binibining Okay, so Shane. maraming salamat, Binibining Miles. So ngayon, ating tatalakayin ang mga estilo ng komunikasyon. So sa mga estilo ng komunikasyon ay mayroon tayong tatlong estilo. Una ay ang agresibo o aggressive style, pangalawa ay ang pinipigilan o passive, at ang pangatlo naman ay ang pa-assertive o matigil na estilo. So una, ating tatalakayin ang agresibo o aggressive style. So meron bang maaring bumasa kung ng kahulugan sa kahulugan ng aggressive style? Anyone? Okay, Miss Miles. Ang agresibo o aggressive style, ang elementong naglalarawan ng paraverbal at di-verbal na pahayag ng galit o puot. Okay, so maraming salamat, Binibining Miles. So ang agresibo o aggressive style ay ang layunin kung saan na ipapasok ang isang lakas na pabago-bago kung saan ang isang tao ay may pangingibabaw at hindi nagsisikap na maunawaan ng iba. So mayroon tayong halimbawa dito or mga salita na nagpapakita ng agresibo, pagiging agresibo. So una ay ang salitang nagsasaad na kasalanan mo yan or wala kang alam. At ang isa naman ay ang mas maganda sana kung nakikinig ka sa akin. So yun yung mga ilan sa mga halimbawa na mga salita na napapakita ng pagiging agresibo o aggressive. So pangalawa ay ang pinipigilan o passive. Ang pinipigilan o passive ay ang estilo ng komunikasyon batay sa pagsugpo ng mga saloobin at damdaming maaaring ipahayag sa normal na sitwasyon. Ito din ay ang tipikal ng mga mahiyain na tao na walang katiyakan sa mga personal na ugnayan o mga introvert na sumusubok na makipag-usap na ng higit pa sa isa o mas kaunti. So, itong estilo ay intended para sa mga taong nahihiya or mas napapanatag kapag nakikipagsalita sa mga ilang tao lamang or introvert kind of person. So ilan sa mga halimbawang salita na nagpapakita ng passive ay ang salitang siguro, baka, sige lang, or wag na, din naman importante yon. So yun yung mga ilan sa mga halimbawa. At ang pangatlo ay ang assertive o matigil na estilo. So ang assertive o matigil na estilo naman ay ang elemento na kung ano ang iniisip mo at nadarama ay direktang naisasalaysay basta maniwala ka na may halaga ito at hindi ito nakagagambala sa isang tao. Ang assertive o matigil na estilo ay may katuturang impormasyon na dumudaloy ng maayos. So, halimbawa, ang salitang nirerespeto ko ang opinion mo. Meron ding salitang alam kong hindi mo sinasadya pero nasasaktan ako sa komento mo. At ang pangatlong halimbawa naman ay ang pakiusap, huwag kang lalayo sa akin habang nag-uusap tayo. So, yun yung mga ilan sa mga salitang nagpapakita ng assertive o matigil na estilo. Or like, naibabahagi nila ang kanilang nararamdaman ng mas maayos at mas naidadaloy ito ng direkta. At yun. So,
At yun lamang, maraming salamat sa mga nakikinig or sa sa pagkikinig ng aming report ngayong araw.